Hello fam, welcome back to another vlog. So Thursday na ngayon and alas 3 na ng hapon. Paalis ako ngayon fam, papunta ako ng Ayala Vermosa. May mga ilang errands na akong gagawin. Number 1, punta ako ng bangko. May ayusin na ako sa BPI. Also, kukunin ko na rin yung credit card ko. Pinapalitan ko kasi siya nung Visa Signature. Kasi mas maganda yung benefits nung Visa Signature na BPI credit card no. And tatry kong kunin doon ngayon, available na yata. Kasi ang tagal ko nang pinapalitan yun, hindi pa lang ako nakabalik dahil sobrang busy. So since ngayon may time naman tayo and may mga iba pa akong errands na gagawin, dadaanan ko na siya. Pangalawa, punta tayo ng Watsons. May mga ilang items akong kailangang bilhin. Essentials para sa trip natin, no. Tapos, pangatlo, tignan ko kung dadaan ba ako ng Uniqlo kasi madadaan na naman siya pa uwi dyan sa roadside store sa Imus, yung malaking Uniqlo dyan. Tapos, yun ang mga gagawin natin sa labas. Tapos, pag uwi natin, mag-iimpake na rin tayo, fam. Ready na yung lamesa ko dito. Dahil dito natin ilalatag yung mga gamit mamaya. So, mamaya i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga bagay na i-impake ko para sa ating Seoul, South Korea trip. So, mamaya na lang yan. Ngayon, labas na muna tayo, fam. Punta tayo ng Ayala Vermosa. Okay, ready na tayong umalis. Oras na 3:26. Parang 4:30 naman yata nagsasara yung BPI doon sa Ayala Vermosa. So, aabot tayo. Alam niyo, fam, kagabi, nag-night out kami ng mga cousins. Pumunta kami sa Vice Comedy Club. Favorite na talaga namin doon. Siguro pang 4 na beses na namin pumunta doon. And kagabi, sobrang hagal pa kaming lahat sa kakatawa talaga. Ang main performer nila kagabi ay si Lassie and MC. Pero si MC hindi nakapunta. So si Lassie lang yung nag-perform. Tawa kami ng tawa. Tapos pina-level up pa yung tawanan. Kasi si Cas V sumali sa isa sa mga performances nila Lassie. May portion kasi na magtatawag ng mga audience. Tapos sasali sa mga acting-actingan. Ang galing ni Cas. Nanalo si Cas doon sa actingan. Tapos tawa ng tawa talaga lahat ng audience. Hindi lang ako nakapag-video kasi bawal mag-video doon sa loob ng Vice Comedy Club. Pero pwedeng kumuha ng mga pictures. I-share ko yung mga pictures namin kagabi. So ito yung picture namin sa table. Ito naman yung picture na si Cas rumarampa na doon sa stage ng Vice Comedy. Ito naman yung picture na humiga si Cas kasi parang may act doon na hiningahan siya ni Lassie kaya hinimatay siya. Parang ganon. Tapos ito naman yung tawa ng tawa yung mga host. Sila Ai, Vanessa and sila Lassie. So ayan, tawa lang kami ng tawa kagabi. Nakauwi kami alas 3 na ng madaling araw. So nakatulog ako alas 4. Maaga sana ako alis ngayon pero since alas 4 na nga ako nakatulog kanina. Kaya ngayong hapon na lang tayo aalis. Anyway, kung gusto nyong sumaya at tumawa, fam, I highly recommend na puntahan yung Vice Comedy Club. Ang saya talaga. Sobrang saya. Like naging favorite na talaga namin siya. No? Kami ni Sis and mga cousins. Anyway, ready ba tayo umalis? Sa tayo nakalimutan. Si Baby Zack nagbilin ice cream daw chocolate. So, bilan natin siya. Let's go. Punta muna tayo ng Ayala Vermosa. Ayan na, maganda po ang panahon ngayon. No? It's a sunny day tapos mahangin dito. Kaya, thank you Lord for a good weather today. Alright, dito na tayo sa Vermosa. Kaya na agad ang BPI, oh. Maluwag naman ang parking kasi weekdays ngayon. It's a Thursday. 4:30 na and tapos na tayo sa BPI. Hanggang 5:30 pala yung branch dito. Maganda kasi mall branch sila, diba? Nagsuot na ako ng cap kasi medyo mainit pa. Ang sarap ng weather ngayon kasi maaraw pero ang lakas ng hangin. Masarap tumambay kasama ang family and friends. Ayan, dito ang dami nakatambay. Dito na tayo. Sa Watsons naman tayo pupunta. Okay, next stop na tayo. Watsons. Mag-hi tayo kay Dani Isabel. Ayan, dito sila sa Bebang Halo-Halo sa Vermosa, no? Dalaw po kayo
Oh, ayan. Thank you. Natry nyo na ba yan pa? Masarap din yung bebang halo-halo. Anyway, got my cream cheese sticks. Ngayon, I think mission accomplished na tayo. Pero may Jayco kasi dito. Favorite din ni Baby Zack itong Jayco. So parang gusto ko siyang take-outan din. Ayan, ito yung Jayco dito. Okay, tapos na fam ang ating errands. Donut na lang binili natin. Ito na lang pasalubong natin kay Baby Zack. Ngayon, ang ganda nung inflatable sila dito. Oh. Hindi pa namin nadala si Baby Zack dito. Ayan siya, oh. Kaya maraming mga nakatambay na families. Okay, tapos na ang ating errands. Sarap talaga mag-malling dito. Kasi open space siya eh. Tapos mahangin. Ngayon, balik muna tayo sa bahay. Hello fam, so it's the next day today and 10:30 na ng gabi ngayon. And ngayon ko lang kayo nabalikan ulit after ng vlog natin kahapon. Pag uwi ko from Vermosa, nagmadali talaga akong pumunta sa kwarto fam and mag-laptop dahil pre-selling ng BTS concert sa Goyang kahapon and today. Hinabol ko talaga yung selling kahapon fam but unfortunately hindi ako nakakuha. Anyway, long story short, ginabi na ako sa pag-aantay ng tickets kagabi. Tapos mag-i-impake na sana ako ngayong hapon pero umalis din kami. Nag-grocery kami ng fam. So pagka-uwi, ngayon pa lang talaga ako mag-aayos ng gamit. So, yun na yung mga gamit natin. Ngayon, pakita ko sa inyo, fam, kung ano yung mga pin-repair ko for our South Korea trip. Okay, eto na. So, nag-prepare talaga ako ng table dito and dito ako pumuesto sa balcony para maiba naman yung view natin, no? So, ito yung mga dadali natin. Number 1 is itong mga undergarments ko. Pinasok ko na siya sa aking compression bag. Ito, fam, ay mula sa World Traveler na compression bag. Ayan siya. Ang ating World Traveler na compression bag. Alam nyo, fam, na-realize ko, maganda palang gumamit nito, no? Kasi sa mga trips natin before, ang ginagamit ko talaga is yung na-order natin sa online na medyo mura lang, nasa 100 to 200 pesos. Pero, na-realize ko, mas okay pala yung ganito kasi nako-compress niya yung laman niyang mga damit. No? Unlike dun sa online, hindi siya nako-compress. Kaya, mas okay pala ang gumamit ito. So, ayan, nandito na yung undergarments ko. Yan na ang una nating dala. Next is itong mga heat tech. So, nagsimula tayo sa panloob, no, hanggang panlabas. So, kasi fam, ang biyahe natin sa South Korea is winter, no? So, after nung undergarments, nag-prepare ako ng aking heat tech. Akong heat tech pants from Uniqlo. Extra warm itong mga heat tech pants ko. Tapos, meron din tayong heat tech na top from Uniqlo din. So, ito yung mga nabili kong heat tech sa Taiwan trip natin, no? And ang maganda dito, cashmere siya. So, magaan lang siyang dalhin, manipis lang din siya sa bag, pero maganda yung technology niya. Tapos, may dala din akong warmer from Decathlon. Ayan, white lang. And then, meron din ako ibang kulay ng heat tech from Uniqlo. So, yan ang mga dala ko. So, dadagdagan ko pa ito mamaya, but for now, ipasok na natin siya dito. Since kasya pa naman dito sa compression bag natin, ilagay na rin natin yung mga pants na dadalhin ko para sa trip na ito. So yung mga dala kong pants ay more on light colored pants kasi dark colored yung mga top na jackets. Ayan o, kasyang-kasya o. Ito naman ay from Bash. Ayan, ito in order to ni sis niyan. So, compression bag din siya. Maganda rin ito kasi para siyang World Traveler natin na nako-compress din yung nilagay mong damit. Next is yung mga t-shirts ko. So, ang layer ko ay heat tech, t-shirt, tapos makapal na jacket, and then magdadala pa tayo ng mga scarves, earmuffs, and gloves. Papakita ko mamaya. So, ngayon, ipack muna natin itong mga Uniqlo shirts ko. So, alam nyo na to fam, no? Black and white na lang talaga yung sinusuot ko na color para neutral colors lang. So, let's pack it. Alright, ito na siya. So, yung mga shirts natin from Bash.
Okay, so yan na, meron na tayong tatlong nakapacking cubes. Next ay ang ating mga scarves. Okay, so ito mula din sa Uniqlo din yata to or GU, hindi ko na maalala, pero yan yung mga color niya, more on neutral colors din. Kasi may mga days na napag-usapan namin na same kami ng mga colors. So yan yung pinrepair kong scarf. Ito yung cashmere na suot natin. Ito favorite ko to. Bukod sa ang ganda ng kulay, ang ganda rin ng protection niya. Tapos white and brown. And then may dala kong earmuffs. Ito, naalala ko sa France din natin to binili no sa Strasbourg. Nagamit na rin natin to sa ating Europe trip. ROI na talaga to. Pero gusto ko siya kasi maganda rin siyang pang-protect and stylish din. Dadalhin din natin to. Tapos ito rin, super ROI na to, fam. Parang first Korea trip ko pa yata to nabili or second Korea trip. Hanggang ngayon, gamit-gamit pa rin natin siya. Halos hindi pa rin nagbago yung quality niya. Maganda pa din. Tapos, ito rin yung beanie na nabili natin sa Dresden, I think. O parang sa Germany natin nabili to or Austria ba? Anyway, yan yung black. Tapos, yung gloves natin ay from Uniqlo. So, heat tech gloves din ito. Ayan siya. Tapos, may pang pindot siya para paggagamit ng phone. Pero, ang hirap pa rin. Usually, pag nagpo-phone ako, hinuhubad ko na lang talaga siya. Tapos, meron din tayong gloves. Ito para kay Hazel to. Pinabili niya sa akin to sa Innsbruck, no? Itong gloves na to. Favorite daw niya yung ganitong style ng gloves. Ayan siya. So, binila natin si Hazel. Also, may dala akong mga heat pack. Kung napanood niyo yung last Korea trip natin, nanonood tayo ng concert ni Jin. So, nagbigay sila ng heat pack, di ba? Napaka thoughtful and sweet. So, tinabi ko yung mga heat pack. Maganda to kasi yung isa na gamit namin sa Japan. Sobrang init talaga nito. So, dinala ko siya kasi for sure magagamit natin to doon sa Seoul. Pero for sure, marami rin naman tayo mabibili doon, no? Pero just in case, may dala na ako para paglapag pa lang natin sa airport kung kailangan na natin, magamit na natin siya. So, lagay na ulit natin ito sa packing cube. Alam nyo, fam, sakto rin na dito tayo nag-vlog sa balcony kasi ang lamig ngayon dito. Ang sarap. Tapos mahangin pa. Okay, ito na ang ating mga scarves, beanie, heat pack. Ayan na siya. So, 4 na ang ating compression bags. Next is itong shoes natin. Ayan, nilagay ko na siya dito pero susuotin ko na to bukas. Story time. Naghahanap ako ng shoes, fam, kasi naalala nyo yung gamit nating winter shoes sa Sapporo and sa Hokkaido trip natin is yung Decathlon na shoes. Maganda talaga yun, fam. Wala akong masabi talaga sa performance nun. Hindi ka talaga madudulas. Ang lakas niya makaprotect sa paa, as in hindi lalamigin yung paa mo. Waterproof din siya. Yun nga lang ang dilema ko lang doon is kulay blue siya. Kaya hirap na hirap akong bagayan kasi yung mga damit ko ay more on neutral outfit. So, ang hirap nung blue na shoes na bagayan. Kaya nagtry ako maghanap. Nung nag-usap kami sa GC, sabi ko wala pa akong shoes. So, nag-search kami. Nag-suggest sila mo na meron daw Nike, Vomero something na pwedeng pang waterproof, ganyan. Tapos nag-search din ako kung ano pa yung mga brands na may mga waterproof na shoes. And then nakita ko si On, meron din siyang waterproof na shoes. Tapos sinearch ko sa Google, so On, waterproof na shoes. Lumabas lahat ng shoes na waterproof. Tapos nakita ko ito, sabi ko, ba't parang meron ako nito? And then nung chinek ko yung style doon sa Google versus sa kung anong meron ako, pareho. So itong nabili natin, fam, kung naalala niyo yung trip natin with Kitty o Manila na nag-songsu tayo, nakabili ako ng On shoes doon sa Kith, 'di ba? Ito 'yun. Isang beses ko lang siya nagamit sa Japan. Tapos sabi ko, ba't parang medyo mainit siya sa paa? Kaya pala sabi ko, parang ang init sa feels nung sapatos na ito. So, nung na-confirm ko na waterproof pala itong shoes na to, sabi ko, ito na yung gagamitin ko sa South Korea trip natin. So, ito ay Cloud Horizon, kung di ako nagkakamali. Pero alam ko, nabanggit ko rin sa previous vlog yun, no? So, ayan, may nakalagay siya ditong waterproof. Teka, ilapit ko sa inyo. Ayan, no, may nakalagay siyang waterproof dito. Diba? Tapos, ang maganda pa sa kanya, may grip din siya. Ayan, no? Mission grip. So, pwede talaga siyang pang snow. I mean, siguro pang hiking to or pang trail, pero yung mga ganitong grip, pwede rin to pang snow. Ganito rin yung shoes na Decathlon ko, diba? So, ayan. So, sabi ko, at least na makakatipid ako, hindi ko na pala kailangan bumili ng waterproof na shoes kasi meron na pala ako. Yun lang, share ko lang, fam. Ayan, ito yung gagamitin kong shoes for the trip. So, ang gagamitin kong maleta ay ito, yung ating Samsonite na black. Ayan. Ilalagay ko yung screenshot dito sa gilid, andyan yung name niya. Ito yung pinaka-latest kong nabili na Samsonite, I think sa SM Ora, no? Maganda siya kasi meron siyang bukasan sa harap. So, mabubuksan mo siya ng pagganito.
Kaya pag ilalatag mo siya, so kunyari nasa hotel ka na, pwede mo siyang ilatag ng ganito lang. Ito lang yung space na makukuha niya kasi dito ka nakukuha ng gamit, no? Hindi mo na siya kailangan buksan ng dalawa pa na mas malaki pa yung masasakop na floor space doon sa hotel room, no? Kaya gusto ko tong luggage na to. So nakahanap kami nung link nito, fam. Kung gusto nyo rin ito, ililink ko dyan sa baba. Ngayon, ilagay na muna natin itong mga packing cubes na natapos na para mag-proceed tayo sa next natin, yung mga jackets. Now, tabi na muna natin yung shoes kasi gagamitin na natin ito bukas. Next is itong mga jackets ko na. So, ito na siya, fam. Ayan, kita naman, no? Nilagay ko lang sa upuan kasi makakapal siya. So, nagdala ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 7 na jackets. 8 days kasi tayo sa Korea. So, everyday may palitan tayo, no? So, may baggage naman tayo. Kaya, sabi ko, sige, magdala lang tayo ng 7 na jackets para may palitan tayo. So, bumili ako ng compression bag. Ito bago to, fam, kasi umorder ako ng maliit-liit na compression bag. Kasi yung mga gamit kong compression bags, doble nito. So, ang nangyayari, 2 jackets yung nalalagay ko sa isang compression bag. Which is okay naman kasi isang pasukan ka na lang. Pag kinompress mo, 2 jackets na agad, no? Pero, na-realize ko nung nasa Europe tayo, sa vlogmas natin, ganun yung ginawa ko. Eh, di ba ang ginagawa natin sa jackets, pagkagamit ko, nilalaban. After malaban, binabalik ko. Tapos, uulitin ko ulit. Kapag may kukunin ako or ibabalik na jacket, naaapektuhan pa yung pag-compress doon sa isa kasi 2 yung nakalagay. Hindi kagaya kapag isang jacket, isang compression bag, at least isang compression bag lang yung kailangan kong galawin. Kaya bumili ko ng mga single para at least every time na gagamit ako ng jacket or magbabalik ako, isang compression bag lang yung kailangan kong i-compress. And ito, fam, na-compress ko na siya kasi nakabili na ako ng vacuum. Ayan siya, oh. Diba? So, manipis na siya. Tapos, ayan, sealed naman yan. And then, meron siyang ganitong pang seal. Oh, diba? So nice. Yung in-order kong size is ganito lang talaga. Wala nang iba. Para nga, isang jacket, isang vacuum bag, no? So, kung gusto nyo rin ito, ayan, ilalagay ko yung screenshot dito, pati yung link sa baba. Tapos, ito naman yung ginamit ko na pang vacuum. Ayan. So, pipindutin mo lang siya. Ayan na, oh. Tapos, may higop niya na yung hangin doon sa loob. I-try natin siya. So, yung in-order ko sa isang pack, 5 piraso na siya. So, ito na yung isa, tapos 4 pa yung nandito. Ang size pala niya ay 40 by 60. Ayan, open natin siya. Tapos, may ganyan pa siyang packaging, oh. So, lalagay ko lang yan dito. Then, tada! Ito na siya. So, buksan nyo lang. Ayan. Tapos, ilagay natin yung jacket. Try natin yung ating North Face na jacket. Ito, fam, ROI ko na rin to. Ilang beses ko na itong nagamit sa mga winter trips. So, ang ganda pa rin niya. Tapos, ang maganda kasi dito, kahit hindi ka na magsuot ng heat-tech sa loob, ang ganda nung technology niya talaga. Tapos, pag tinupi mo, ganyan lang siya. As in, napakaliit na space lang yung masasakop niya. Ngayon, pasok lang natin siya dito. So, ganito siya pag hindi pa naka-compress. Usually, ginaganito ko siya para mapipina siya dito pa lang. Tapos, isasara ko na siya. Ngayon, isa na natin. Make sure nyo lang na mahigpit yung dito at masala lang talaga siya para walang mag-leak na air. Tapos, buksan nyo lang to. Yan, ito siya. Mas malapit na view. Wala lang akong kuko, kaya medyo mahirap siyang tanggalin. Yun, ayan o. Tapos, pwede mo na siyang i-vacuum. Ayan o, tignan niyo, fam, unti-unti siya nagaganyan. Pero ang ginagawa ko, ginaganto ko siya para yung hangin mapunta dito. Tapos, lagay ko lang yung pink and that's it. Close na natin. Ito na ang ating finished product. Tingnan nyo kung gaano siya kanipis. Ayan lang siya. 'Di ba?
O di ba fam, ganun lang siya kadaling gamitin. Tignan niyo yung North Face na jacket natin kung gaano kanipis. At least, pag nilagay mo siya sa maleta, maliit lang yung masasakop niya na space, o di ba? Again, kung gusto niyo nitong vacuum bag, ito yung screenshot. Andyan yung link sa baba. Kung gusto niyo rin itong vacuum device, ito ang screenshot. Ilalagay ko rin yung link sa baba. Ngayon, i-vacuum na muna natin lahat ng jackets. Balikan ko kayo in a bit. Ito na siya. Ito medyo challenging lang kasi medyo makapal yung Adidas na jacket ko from ito yung nabili natin sa Germany, di ba? Medyo bulky yung pagka-puffer niya. Kaya medyo challenging pero kasya pa din. Next is itong GU coat natin na black. Ito favorite ko to kasi ang ganda ng bagsak nito suotin eh. Pero ang combination nito kailangan may suot kang fleece kasi sobrang lamig. So naka-heat-tech ako, t-shirt fleece, tapos ito. Pag suot ko to. Pinush ko talaga to from kahit na alam ko napakalamig sa South Korea. Ang temp ngayon, parang nagma-minus 14, minus 10. Ganyan ang mga temp dun ngayon. Kaya, prepare talaga tayo. Yan, kapag mga ganito, mas mabilis siyang i-vacuum. Kasi ayan na, tapos na agad. Ito na siya. Although ang ayoko lang dito kasi may na-experience na akong ganito. Hindi ko type yung may rubber ka pang tatanggalin tapos ipapasok para lang ma-seal yung air. Mas gusto ko yung tinutwist ng ganun. Ganun kasi yung unang nabili ko yung white. So, pero okay na rin. At least may magamit tayo ngayon. Alright, so tapos na nating i-vacuum ang ating mga jackets. Ngayon, ilagay na natin siya dito sa ating maleta. I think I have to open sa gitna. So, yun lang naman ang cons kapag naka-packing cubes ka na, no? Mas limited yung pag-ayos mo sa loob ng maleta. Kesa kapag naka-per piece pa yan, pwede mo pa siyang isalansan talaga. Okay, so nakalimutan ko palang mag-pack nung mga pantulog ko and pang bahay. Ayan, ito siya. Nilagay ko na rin sa isang bash na compression bag. Tapos may dala akong slippers. Ayan, kung walang hotel slippers, at least meron tayo. Tapos, yung toiletry bag ko, ito na rin, nasa bash na siya. So, nandito na lahat, pati mga lotion, toner, lotion, ito, mauubos na siya, pero dadali natin siya kasi maganda to. Tapos, ang aking extension wire. Siyempre, dala natin ng ating extension wire. Yung extension wire ko is from Omni. So, tatluhan siyang ganyan. So, ang tagal ko ng gamit nito, fam. Matibay din. Kung gusto nyo rin ito, ililink ko rin sa baba. Tapos, may dala akong universal adapter. Ito yung binigay sa atin ni KTO Manila. Yan. So, isisiksik-siksik ko na lang yan dito. So, yung sa toiletries pala, fam, I made sure to bring my Thayers na facial toner. Kasi naisip ko sa Korea, marami naman tayo mabibiling facial toner, no? Pero, na-realize ko sa mga previous trips natin, may mga toner na hindi humihiyang sa akin. So, anong nangyayari, nagkaka-breakout ako, or basta iba yung feels niya sa face. Kaya, nag-stick na lang talaga ako sa Thayers. Ito talaga yung ginagamit ko ever since na nag-start pa ako mag-vlog, or even before pa ako nag-vlog. Ito talaga yung toner na ginagamit ko. Thayers facial toner na Witch Hazel Rose Petal. Ito siya. Ayan. So, kung gusto nyo ring itry ito, sige, hanap din ako ng link sa baba. Alright, ito na siya. Masasara na natin siya, fam. Nagbawas lang ako ng isang jacket kasi hindi na siya kasya. But yeah, ready na nating isara. Okay, wala tayong nakalimutan. Okay, let's close it na. Itong Samsonite na to, ito yung nag-survive sa atin sa Europe, no? So, na-survive niya ang ating 18-day na Europe trip. So, kayang-kaya niya. Kaya i-extend na natin para hindi masyadong pilit. Kasi pwede siyang i-extend. O, diba? Yun naman ang maganda dito sa Samsonite na ito, fam. Kasi pwede mo pa siyang i-extend. Diba? Kung kailangan mo ng more space, ayan, mabubuka mo pa siya. Para pag sinara mo siya, hindi na siya hirap. Ayan na. Okay na, nasara ko na. Although extended na, pero at least kumasya lahat ng gamit natin. 8-day winter trip sa Korea. Well, kinaya nga natin yung 18-day Euro trip, no? Pero doon sa 18-day Euro trip kasi natin, naglo-laundry talaga ako doon everyday. Pati yung mga maliliit kong undergarments, nilo-laundry ko na siya. Pero dito sa South Korea trip, kaya hindi na tayo mag-laundry. May masusuot naman tayo. Pero masarap kasi mag-laundry, no? Lalo na kapag may washing machine na doon sa hotel mo mismo. Salang mo lang. Tapos na, may malinis ka na ulit na damit.
diba? But yeah, okay na ang ating maleta. Ngayon, ipack naman natin ang ating hand carry. So lang naman ang pupuntahan natin. Hindi naman tayo lilipat ng hotel, hindi rin tayo lilipat ng city. So I feel na kaya ko naman magdala ng dalawang maleta. Itong check-in baggage natin and baga hand carry luggage tayo. Kasi medyo marami akong ilalagay, no? So number 1 na ipapack ko is itong jacket natin na naka-vacuum seal. Para pagbaba pa lang natin ng South Korea Airport, isuot na natin ito, no? Mahirap naman kasi mag-jacket sa NAIA pa lang kasi mainit tsaka sa plane, 'di ba? So ayan na siya. Next is itong laptop natin. Ito combo na to lagi kong dala. So yung aking dalawang hard drive, yung SanDisk na hard drive, ayan siya. Tapos yung aking Kingston na hard drive. Pero dito sa dalawa, mas gusto ko itong SanDisk, no? So, kung gusto niyo ng links nitong dalawang to, ilalagay ko na rin sa baba. Tapos, laptop and ating charger. So, dito na yan. Usually, yung charger, dito ko siya nilalagay sa bulsa nung Samsonite, kasama nung dalawang hard drive. Next is ang aking tripod. Ito, napaka-importante nito, fam. Lalo na as a solo traveler, no? So, ito yung gamit kong tripod sa Europe pa. Kaya ako nakakakuha ng mga magagandang photos ko na ako lang yung kumukuha kasi meron akong tripod. Magnetic yan. So, pwede mong idikit yung phone mo dito. Ayan o. Ayan na siya. Tapos, hindi siya malalaglag. O, diba? Matibay. Maganda yung magnet niya, fam. Ayan o. So, kung hanginin man siya or kung ano man ang mangyari, safe yung phone mo. Mahirap din siya tanggalin. Bukod sa magnet, meron pa siyang ganito. So, pwede ka magkabit nung camera mo or kung ano pa ikakabit mo, pwede din. Ayan. So, TNW tripod. Mag-unahan na kayo, fam, kasi ang bilis ma-sold out nito. So, ito yung screenshot. Ilalagay ko din yung link sa baba. Tapos, meron tayong Insta360. Ito yung backup camera natin. Siyempre, gagamitin natin to, fam, para mas level up ang ating mga videos. Meron din akong dalang DJI mic. Ayan. Ay, ito, naku, huwag nating kalimutan. Ang ating medicine kit. Ayan. So, dito yan sa hand carry. Of course, huwag natin kakalimutan yan. And then, ito yung headphones natin na nabili sa Japan, yung Sony. Bumili taga ako nito, fam, kasi noise cancelling siya para hindi tayo nabibingi sa eroplano. Naisip ko, palagi naman ako nasakay ng eroplano. So, protektahan natin yung ears natin from the noise. Kaya nag-invest talaga ako nito. Although medyo pricey siya, pero it's a good investment. Lalo na kung palagi ka rin nasa flight, di ba? So, kung gusto nyo rin ito, hanap din ako ng link. Ito yung screenshot. Ilalagay ko yung link sa baba. Ito bago yung power bank ko, fam, kasi yung old power bank ko, binigay ko na siya kay Casby. Kasi nung nag-Taiwan kami and sa mga previous trips, hinihiram niya yun tapos nagugustuhan niya kasi nga ang tagal daw malobat. Si Casby kasi lagi siyang nasa labas, yung work niya nasa field, so kailangan niya ng maganda-gandang power bank. So binigay ko na yun sa kanya. Ngayon, umorder naman ako ng bagong power bank. I-try naman natin ito. So, Anker pa rin siya. Naghanap ako ng 20,000 mAh na power bank tapos 30,000 plus watts para mas mabilis siya mag-charge. Ito yung itsura niya. So, first time ko pa lang siyang matatry dito sa ating South Korea trip. Pero 20,000 mAh siya. So, katulad din siya nung previous power bank natin, no? Kaya, excited akong gamitin siya. Magaan lang din, tapos may pouch din siya. Ganyan. Kung gusto nyo rin ito yung screenshot, andyan yung link sa baba. Actually, itong power bank dito ko ilalagay. Pati itong tripod. Tapos ito, fam, napakita ko na sa inyo before, yung lagayan ko ng passport at pera. So, ayan siya. Tapos may zipper. Para protected yung passport natin, di ba? Kung mabasa man yung bag mo and all, protektado yung passport mo and yung pera mo. So, ayan siya. Andito rin yung screenshot, yung link na sa baba. So, dalawa na yung passport ko, fam. Yung isa may butas na. Okay, pero dinadala ko pa rin kasi may mga visa pa to sa loob. Tapos, ito na yung bago nating passport. Ayan, oh, ang ganda na. Oh, kasi ito burado na eh. Ito, maganda-ganda na siya. Ayan. Tapos, dala ko rin yung mga natira kong Korean won and T-Money card, no? Yung ating Sinamorol na T-Money card. Pero kung magka-chance, plano kong bumili ng isa pa para may palitan yung ating Sinamorol. So, ayan na siya. I think that is it, no? Ito, lagay na natin dito kasi hand carry siya. Dito natin siya ilalagay. Laptop should be here. The microphone. Okay? Ito, mga warmers. Para paglapag pa lang natin ng airport, magsusot tayo ng warmers. Ayoko pa kasi mag-warmers dito sa NAIA kasi nga mainit pa, diba? So, paglapag na lang ng airport yan. So, last na, ito yung pangtali natin ng phone.
na. Ayan siya. Diba, ikakabit ko na lang sa phone, tapos kakabit ko na lang ito bukas. So ito fam is ibang klase rin. Sa Taiwan ko to nabili. May ganito siya, oh. Natatanggal yung ganito niya. Para pwede siyang ikabit sa wrist. Pero meron din akong isa, yung gamit ko sa Europe trip natin, no? It's from Bavin. Ilagay ko yung screenshot dito and yung link sa baba. Kung gusto nyo rin. Para ganito, lagi nyo siyang itatali sa katawan nyo or sa bag ninyo. Tapos, ilagay nyo lang yung phone nyo para may extra security yung phone, di ba? Hindi lang natin binubulsa and all. Lalo na pag nagta-travel tayo, mas malaki yung chance na mahulog siya or kung saan man, di ba? Kaya ayun, for extra peace of mind. Okay, that's it fam. Ang haba na yata nitong vlog na to, no? Pero kung umabot kayo dito sa dulo ng vlog na to, thank you so much. Kahit na puro chika, puro pagpapaking ginawa natin, thank you sa panonood. At least na-share ko sa inyo itong mga bagay na pinrepair ko para sa ating South Korea winter trip. Again, yung winter sa Korea, sobrang lamig talaga. Kakaiba talaga yung winter doon. Kung i-compare natin sa Japan, very unforgiving yung winter sa Korea talaga fam. As in, ang lamig talaga niya. So that's it fam for this vlog. So ayusin ko na lang ito, pasok ko na sa loob, tapos tomorrow, flight na natin. So excited. So for now, iyan ko naman na itong vlog. Freshen up na ako, tapos matutulog na. So before I end this vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang fam yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So thank you so much for watching and I'll see you on my next vlog. Bye! Good night!